Hindi sumipot sa patawag ng National Bureau of Investigation, National Capital Region si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na naka-schedule kahapon. Ito ay may kaugnayan sa umunoy tangkang honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kung saan isa si Representative Leviste sa itinuturong may pakana umano nito. Imbes na dumalo ng personal, nagpadala ang kampo ng mambabatas ng sulat sa NBI-NCR at tumihiling na makahingi ng kopya ng ginawang investigasyon sa kaso. Subalit hindi ito pinagbigyan ng NBI. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Kasi mako-compromise yung investigation. Plus yung mga persons or personalities involved, baka makompromise din. Samantala, nauna nang sumulat ang abogado ni former Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Jing Paras para hilingin na i-reschedule sa susunod na linggo ang appearance nito sa NBI. At upang personal na makatugon ang dalawa sa patawag ng NBI, inireset ang kanilang schedule ng pagharap sa tanggapan sa darating na August 11. Paglilinaw ng NBI, parte lamang ng due process ang pagpapatawag kina Congressman Leviste at Paras. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, this is part of due process, di ba? Due process, ibig sabihin, yung mga taong na-mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process. Samantala, sinabi ni alias Ken, ang itinuturong manager ng mga babaeng ipapain umano kay Executive Secretary Ralph Recto na planado umano ang pagtatangka para maging biktima ito ng character assassination sa pamamagitan ng honey trap. Hindi ko nga tinitake it na seryoso to kasi unang-una ang laki ng taong ika-characterize mo. Pangalawa, anong ilalatag natin dito at sino-sino yung mga girls na kailangan mag-play doon sa plano na gano'n. Kailangan magaling. Kaya yung senaryo na meron namang script, meron namang ituturo na ito yung gagawin, ito yung ganito. Ayon pa kay alias Ken, pilit umanong sinisiraan sa kanya ni Paras si ES Recto upang makumbinsi siya na tumulong para i-character assassination ang opisyal. Ang ganda naman ng proceeding niya kasi alam mo ba itong natin, yung executive secretary natin, alam natin na taxpayer ka rin, alam mo na ang tax natin, ang lalaki, napupunta lang sa ganito, sa ganyan. Sobrang laki na ng mga taxes natin, kinukurakot na tayo and everything. Meron kaming pinaplano na gano'n. Yun nga, bubulgar lang natin yung pagkababaero niya. Mayroon din umanong inihandang dalawang abogado sina Paras sakaling may kaharapin na legal na usapin sa kanilang binabalak na ipagawa sa kanya. Kailangan sigurong may lawyer kasi para mas safety yung mga statement saka yung mga story na kailangan gampanan. Humingi naman ng paumanhin si alias Ken kay Executive Secretary Recto at iginiit na biktima lamang rin umano siya sa nangyari. KES, I'm sorry at nabiktima lang po ako dahil nagmukha akong pera. Sorry po. Yun lang po. Sana mamit kita soon at pag-sorry ako ng personal sa'yo. Ang message ko kay Jing Paras, pinahamak mo ang buhay ko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.